Magandang araw po sa inyong lahat. Isang video na naman po ang napapanood natin mula dito kay Philippines Trending News. Pero bago yan, huwag niyo po munang kalimutan na i-like at i-share itong video na to. Malaking bagay po yan dito para sa atin, no? Kaya i-play na natin to. Sa iba pang mga balita, aprobado na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ito hong isang proklamasyon na tumutukoy o nagdedeklara sa ilang mga lupa diyan sa may bahagi ng Tansa Cavite bilang Special Economic Zones o Eco Zones. Ang Proclamation number 513 na may petsang Bila 1 at nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin ay nilabas alinsunod dyan sa Republic Act number 7916 o mas kilala nga di bilang Special Economic Zone Act of 1995 na inamyendahan naman noong ng Republic Act number 8748 at sang-ayon na rin sa rekomendasyon ng Board of Directors ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA. Sa ilalim ho ng proklamasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., otomatikong lilikhain itong ang Metrocast Industrial Estates Special Economic Zone sa naturang lalawigan. Naisabatas nga noong February 24 ng taong 1995 na layunin ng Special Economic Zone Act na buhayin itong ekonomiya ng bansa sa pamamagitan huyan ng tinatawag na pag-develop nito mga Special Economic Zone o mas kilala nga sa mga tawag na Eco Zone. Samantala, isinusulong ngayon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang pagsasabatas ng Maritime Zone Bill bilang bahagi ng measure ng ating bansa na mas mapatibay pa ang legal claims ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon nga kay Deputy Assistant Secretary Maria Elena Maningat ng Department of Foreign Affairs, Maritime and Ocean Affairs, ang pagkakaroon ng Maritime Zone Measure ay pagpapakita na ang mga claim ng ating bansa sa West Philippine Sea ay batay sa domestic law, maliban pa sa United Nations Convention on the Law of the Sea at maging sa 2016 Permanent Court Arbitration na naging ruling. Anya, nakasalig din sa naturang bill na ang basihan ng ating bansa ay nakabatay sa baseline law at maritime zone law na nagbibigay naman ng linaw sa posisyon ng ating bansa sa naturang lugar at nagsasabi rin ang sino man ng mga intruder at mga iba pang mga magtutungo doon ng walang pasabi ay hindi dapat manghimasok sa ating teritoryo. Samantala sa ngayon ay hindi pa nalalagdaan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang naturang Maritime Zone Bill upang ito ay tuluyang maging ganap na batas. Habang ang The Hague-based Arbitration Court naman ay kasalukuyan ng itinataguyod doon sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas dyan sa bahagi ng West Philippine Sea at ito rin ang nagiging batayan ng ilan sa mga aksyon at hakbangin ng ating bansa. Sa kabila ng umiigting tensyon ngayon sa West Philippine Sea, nanindigan pa rin ang Pilipinas na magpapatuloy pa rin ito sa pagsasagawa ng rotation and resupply mission para rin sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ito nga binigyang diin National Security Council spokesperson Jonathan Malaya sa isang pahayag sa gitna yan ng kaliwat kanang mga propaganda ng China laban sa ating bansa. Pahingit pa rin yan sa issue sa West Philippine Sea. Matatandaan noon narito ay umapila na rin si Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa publiko at sa ating mga kabayan na huwag magpapadala at huwag maniniwala sa mga propaganda at kasinungalingan ng China patungkol sa nasabing issue. Kasunod naman ito ng umano'y gentleman's agreement ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping na may kaugnayan umano sa kanilang naging kasunduan na hindi na pagpapadala ng Pilipinas ng mga construction materials para sa pagkukumpuni sa BRP Sierra Madre. Bagay naman na mariin namang itinanggi ng Department of Foreign Affairs na mayroong pinasok na ganitong uri ng kasunduan ng ating bansa doon sa China. So kung babalikan po natin ang kasaysayan ng ating mundo o kasaysayan ng ating bansa mismo, noong nangyari ang ikalawang digmaang pandaigdigan, ang tatlong bansa na papangalanan natin ngayon, Amerika, Japan, Pilipinas, ay iba po ang kanilang tinatayuan. Ang Pilipinas at Amerika laban po sa Japan, at itong Japan naman mga sangka during that time ay nananakop dito sa Asia, kagaya po ng Pilipinas na pinuntahan nila kasi nandito yung mga Amerikano. Pero ngayon mga sangka, iba na po ang sitwasyon. Ang Pilipinas, Japan at Amerika, okay? Pilipinas, Japan at Amerika magsasama-sama mga sangkay para buuhin ang kanilang puwersa na magkakasama laban sa China. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Ang US, okay? Japan at Pilipinas nung World War II ay talagang mortal na kalaban itong Japan. Alam na po natin mga sangkay sa kasaysayan ng ating bansa, ang nagpahirap sa Pilipinas maliban po sa Spain
at Amerika. Pagdating po sa pananakop, ang sumunod, ang pinakahuli ay ang Japan. Nung biglaan pong sinakop ang Pilipinas ng Japan. Ngayon, eto na naman mga sangkay. Iba pong senaryo ang nangyayari ngayon. Magkakasama na po kung nung World War II, magkalaban po ang tatlo o kalaban po ng Amerika at Pilipinas ang Japan. Ngayon mga sangkay, magiging kasangga, kasama na po sa kung anumang posibilidad na mangyayari kung magkakaroon man ng digmaan. Pero we are praying na hindi po yan mangyayari mga sangkay kasi okay na yung magkakasama sila pagdating sa ekonomiya. Okay na po yan mga sangkay, wag lang pumantong sa digmaan. Pero eto na nga ang balita mga sangkay. US to host trilateral summit with Japan and Philippines sa April 11. So, ano kaya ang posibleng mangyayari? Next week na po yan mga sangkay. April 11. Ayan, anong date ngayon mga sangkay? Sa eksaktong oras na pinapanood nyo po ito, ang date ngayon ay April 3. So next week mga sangkay, magkakaroon po ng pag-uusap ang tatlong bansang ito. So ang tanong dito, ano kaya ang kanilang pag-uusapan? Pag-uusapan na ba nila yung digmaan laban po sa China? Kasi alam niyo yung Japan ngayon, nagre-ready na rin. Okay? At ito nga po, kinakabahan na po yung China mga sangkay kasi sabi po nila, naaalala nila ang ginawa ng Japan noong World War II. Kaya kabadong-kabado sila sa mga aksyon ngayon ng Japan. U.S. President Joe Biden will meet Japanese Prime Minister Fumio Kishida and Philippines President Fernando Marcos Jr. in Washington on April 11th. This will be the first U.S.-Japan-Philippines trilateral summit. Pinakauna mga sangkay na trilateral summit ng Pilipinas, Japan at Amerika. Grabe no yung ang bilis no. Kumbaga grabe yung shift ng panahon, no? Makikita po natin ngayon, dating kakampi, kalaban, dating kalaban, kakampi. 'Di ba yung Russia mga sangkay during World War II? Sinong kakampi? Amerika. Nung bigla pong nag-alboruto itong si Hitler at nag-amok ng manakop itong Germany sa mga bansa, kagaya po ng Russia na muntikan na po nilang sakupin, ang kasangga noon ng Russia ay Amerika at Allied. Ngayon mga sangkay, Russia po kalaban. At ngayon mga sangkay, ito kakampi yung Japan ngayon na dating kalaban. And is seen as U.S.'s outreach to counter China's influence. Ayan ang po ang sinasabi natin. Na mukhang ika-counter dito itong impluensya ngayon. Kasi itong China kasi ngayon, grabe yung impluensya sa buong mundo. Ngayon nga mga sangkay, pinuntahan sila ng Indonesia. Yung bagong president-elect ba ang tawag doon ng Indonesia, pumunta po sa China, mga sangkay. At for sure, pag-uusapan yung negosyo dyan. Kaya nga alam nyo, ako, in my own understanding, no, medyo malabo pa ako sa punto na pwedeng mangyari yung digmaan laban sa China. Kasi ang China, mga sangkay, masasayang po talaga yung kanilang effort sa pagpapalago ng kanilang bansa kung papasukin lamang po nila yung digmaan. Kasi pag pumasok ka sa isang digmaan, wala pong ano dyan eh. Wala pong panalo talaga dyan na totoo eh. Lahat kayo mahihirapan, babagsak ang ekonomiya sa buong mundo. So, ang mangyayari, pagkatapos ng digmaan, magre-reset po yan. Ibig sabihin, lahat kinakailangan bumangon, sariling sikap, tulungan. Ganun po ang mangyayari. So, wala po talagang panalo dyan. Lahat po talo kapag ka nagkaroon ng digmaan. Mas matindi pa naman yung paparating na digmaan. Kasi yan po ay titawaging nuclear war. But, hindi rin po natin masabi yung panahon. Malay natin, mga sangkay. Bigla pong pumutok ang digmaan pandaigdigan na wag naman po sana mangyayari. The White House says the summit will advance trilateral security, economic and technological ties, and also strengthen cooperation on, quote, peace and security in the Indo-Pacific and around the world. The meeting is seen as an opportunity for Washington and its two treaty allies to institutionalize their three-way defense arrangements and agreements, which will be a counterweight to China. Di ko alam mga sangkay itong si Joe Biden kung ano pa ito eh. Okay pa ito mag-isip kasi alam nyo, kahit ako nagdududa kung matino pa itong kausap kasi matanda na po siya eh. Ang tingin ko nga dyan, meron na lamang pong nagtuturo, meron na lang script na binabasa itong si Biden sa lahat ang kanyang sasabihin kasi matanda na po si Joe Biden. China's growing military might. China is Tingnan niyo embroiled naman. in territorial Pansin niyo disputes paano in siya the South magano. China Sea and the East China Sea with the Philippines and Japan.
there are shared concerns in the Taiwan Strait as well. Last August, U.S. hosted a trilateral summit with Japan and South Korea in Camp David. The summit resulted in closer security partnership between the three nations and had irked Beijing. Okay, so meron din palang summit itong South Korea. Itong ewan ko kung kasama po itong South Korea mga sangkay. Pero tatlo lang kasi ang sinabi dito. Pero, pag pinag-usapan po yung kampihan, South Korea, matik po yan. Kakampi po talaga yan nitong Amerika, Pilipinas at Japan. It is anticipated that Beijing may react strongly to this summit as well. Even though Washington has engaged in diplomatic efforts with Beijing recently, it is still wary of U.S. actions. Japan-Philippine ties have grown in recent years. Tokyo is one of the main donors to Manila's economic and development initiatives. Alam niyo mga sangkay, ang Japan, pag-usapan po natin yung mga infrastruktura na pinapatayo sa ating bansa. Ang Japan po ay malaki po ang naitulong sa Pilipinas. Panahon po ni Duterte, up to now mga sangkay. Kaya naman itong Japan, hindi ko alam kung bumabawi sila sa ating bansa after ng World War II. Pero alam nyo, iba po talaga ang culture ng mga Japanese. Kaya nga po mga sangkay, nung World War II, ang tingin ko dito, kaya po tayo napahirapan itong mga Japanese. Dahil po sa mga Amerikano No? Well, that's my opinion mga sangkay. Tokyo and Manila are also negotiating a reciprocal access agreement for their militaries, potentially paving the way for joint drills and training. Manila already has such an agreement with Washington, which lets the U.S. side host joint military exercises. So, ewan ko mga sangkay, ayun po, itong summit daw po ay magbo-boost ng alyansa sa Indo-Pacific. Ngayon, mga sangkay, syempre, pag-usapan natin ang China dyan, mainit ang China, ano pa ba, yung maraming mga, dyan, mga sangkay, maraming mga bansa ang possible talaga tatamaan. Taiwan, kung sakaling lulusob itong China. Kaya, mga sangkay, sa ngayon, yan po yung abang-abangan po natin, bantayan natin na sana, hindi naman po talaga mangyari itong digmaan. Kasi kapag naganap po ito, sa natural, mga sangkay, magkakampihan po yan, yung mga bansang yan, so, lalaki ang gulo, at World War III po talaga yan. Yan po ang mangyayari at ang delikado kung magkaroon ng nuclear war. And operations in the Philippines. Last month, U.S. Secretary of State Anthony Blinken visited Manila and reiterated America's ironclad security commitment to the Philippines. Okay, so ayan po ang mangyayari mga sangkay. Amerika magiging host ng meeting nitong Japan at Pilipinas. So ano kaya ang possible na mangyayari? Ito na ba? Paghahandaan na ba nila yung China? Ayan, maraming salamat dito kay Philippines Trending News at dito kay Sangkay Dyan. Ayan, kayo na pong bahala na magbigay ng komento at opinion dito sa video na napanood natin, no? Comment nyo na lang po sa baba. Ayan, maraming pong salamat sa inyong lahat. Peace!